Ang Sinkhole Sam ay isang higanteng malabulating nilalang na nakita sa Lake Inman sa Kansas. Ayon sa mga nakakita, bilugan ito at umaabot sa 15 feet ang haba. Prehistoric giant worm daw itong Sinkhole Sam na nabubuhay sa mga underwater caves noon bago yun binaha na naging daan patungo sa iba't ibang lawa. Pero matagal na nung huling makita ang Sinkhole Sam, kaya marami ang naniniwala na nagpunta na ito sa ibang lugar o baka naman ay namayapa na. Marami ng reports ang natanggap tungkol sa malaki at malaahas na nilalang na lumalangoy sa Big Sinkhole. Yan ang official name na binigay ng Kansas State Department of Transportation. Nagsimula ang usap-usapan noong summer ng 1952. Ano nga ba ang kwento ng Sinkhole Sam? Samahan niyo kong tuklasin ang kwento sa likod ng urban legend na ito. Noong mga panahon na yun, ang Inman ay tirahan ng halos nasa 500 magsasaka, mangangalakal at mga shop owners. Wala ni isa sa kanila ang may ideya kung ano bang isang halimaw. Taong 1952, nagpunta ang veteranong mamamahayag mula Kansas na si Ernest Alva Dewey upang alamin ang nangyari. Itong si Dewey na ang simula ng karir ay pagiging publicist ng isang traveling circus, ikilala ng pakiilamero o usisero sa mga kwentong bayan. Ang article na sinulat niya ay pinublish ng Salina Journal bago mag-Thanksgiving. Sa article na yon, sinabi niyang may kasama raw siyang scientific sidekick na ang pangalan ay Dr. Erasmus P. Quattlebaum. Huwag mo na i-search, pangalan pa lang alam mo ng Dr. Quackwak ang mokong eh. Ayon kay Dr. Quackwak, Dr. Quattlebaum, ang naninirahan daw sa sinkhole ay isang Fopengerkel, isang critter na kilalang naninirahan sa subterranean Kansas caverns. Yun daw ang dahilan kung bakit ang malaking nilalang na yon ay kayang mabuhay sa isang katubigan na umaabot lamang ng 15 feet ang lalim pagkatapos ng matinding pag-ulan. Ang Big Sinkhole ay tila parang swimming pool lang para kay Sam. Wala rin daw dapat ipag-alala ang mga mangingisda at mga swimmers sa lugar dahil itong Fopengerkels ay tatanga-tanga at herbivores o halaman lang ang trip kainin. Dahil sa spoof ni Dewey, nagsisulputan ng mga monster hunters kuno sa Section 27, isang parte sa kalupaan sa bandang timog silangan ng Inman. Ang northeast corner naman ng Section 27 ang parte kung saan makikita ang Big Sinkhole at posibleng naroon nga ang vegetarian na lake monster. Sinasaka na ng pamilya Penner ang kalupaan na yun mula pa noong 1874. Sa libro ng yumaong Mill Penner, Section 27, A Century on a Family Farm, kunento niya ang alaala niya isang linggo ng hapon pauwi galing sa simbahan. Dose-dose ng mga sasakyan daw ang nakaparada sa gilid ng Big Sinkhole. Ang sabi ni Penner, ang mga yun daw ay nag-aabang na baka makita nga raw nila ang kahiganteng Fopengerkel na nakita raw ng isang magsasaka nung nakaraang linggo. Kalaunan, pinangalanan ng mga lokal ang bagong roadside attraction nila bilang Sinkhole Sam. Taong 1953, nang ipadala ng Newspaper Enterprise Association si Mary Kay Flynn sa lugar nang umabot na sa Kansas City ang balita. Nakapanayam ni Flynn ang ilang mga residente na inilarawan si Sinkhole Sam na isang nilalang na umaabot ng 15 talampakan ng haba. Sabi ni Flynn, itong si Sinkhole Sam daw ang sagot ng Kansas sa Loch Ness Monster. Sa article ni Flynn, nakalagay din ang unang account ni Neufeld kung saan ginamit niya si Sinkhole Sam sa target practice. Ayon kay Neufeld, tinamaan daw niya si Sam. Pero sabi naman ng isang witness na si George Reger, nakailag daw itong mahiwagang nilalang. October 12 ng taong din yun, kumalat na sa Eugene, Oregon hanggang sa Panama City, Florida ang kwento ni Flynn. Hoax lang ba ito para palakasin ang turismo o pinagtitripan lang ang mga lokal na mga taga-syudad? Ang tanging witness lang sa kwento ni Flynn sina Neufeld at Reger. Ang kaso, parehas ng patay noong mga panahon na yun ang dalawa. Ayon kay Marcy Penner,
na anak ni Mill at Executive Director ng Kansas Sampler Foundation sa Inman. Itong Mennonites daw hindi prone sa exaggeration. Ayon kay Connie Newcomb na anak ni George Regar, kahit pa may reputasyon daw ang kanyang ama bilang isang town rogue, hindi raw ipopromote ng kanilang pamilya ang kwento. Si Dr. Edward Newfield, isang retiradong psychologist, ay 16 na taong kulang lamang nang ang kwento ng kanyang kuya tungkol sa Sinkhole Sam ay naisa publiko. Aniya, kinahihiya raw ng pamilya nila ang buong pangyayari. Pero sa halip palagi pa rin kinikwento ni Bert Newfield ang istorya ni Sinkhole Sam tuwing matutulog at tuwing nagka-camping sila sa mga nakakabatang miyembro ng pamilya. Sabi ni Brian na anak ni Bert, lagi raw binabanggit ng kanyang ama na itong nilalang nga raw mas malaki pa sa tao at mas marami daw ang nakakita dito, mas lumalaki pa nga raw. Para magkaroon pa ng mas malalim na pagkakaintindi sa kung anuman ang nakita ni Newfield at Regar noon sa Big Sinkhole, ipinatawag ang eksperto sa cryptozoology na si Loren Coleman na pinakarespetado sa larangan nila. Si Coleman ay may akda ng halos 40 libro at libu-libong articles tungkol sa mga cryptids, mula sa mailap na Bigfoot hanggang sa Chupacabra. Siya rin ang direktor ng International Cryptozoology Museum sa Portland sa Maine. Unang dinig pa lang, naisip na raw agad ni Coleman na ang description nitong Sinkhole Sam ay hindi nalalayo sa isa pang cryptid, ang Mongolian deathworm. Nasabi yun ni Coleman dahil kawangis yun ng malaahas na dimensyon nitong Sinkhole Sam. Kasama sa mga pinag-usapan nila ang mayamang tradisyon ng malalaki at mga hindi kilalang hayop na lumalangoy sa Midwest waters mula sa West Okoboji Lake sa Iowa patungo sa Missouri River. Sa Inman area lang mismo, makakakita na raw ng mga newspaper reports mula 1912 hanggang 1930 tungkol sa Lake Inman na may lumalangoy nga raw doon na gahiganting pagong. Taong 2003 naman, may sinulat na libro si Coleman kasama si Patrick Hoig na pinamagatang The Field Guide to Lake Monsters, Sea Serpents, and Other Denizens of the Deep. Wala man sa libro si Sinkhole Sam, may appendix entry naman doon para sa Kingman, Kansas na nasa 50 milya ang layo sa Inman. Doon may nabanggit tungkol sa malaking ahas sa kapatagan. Noong late 60s, ang mga residente ng Kingman bumuo ng hunting party para daw hanapin ang isang hayop na umaabot ng 20 feet ang haba, na talagang mas malaki pa sa tao. Ang sabi may kinuha raw itong baka at hinila patungo sa Kingman County State Lake. Pagod na ba tong si Sinkhole Sam sa pagiging target ng pamamaril sa Inman? Face nga lang ba ang pagiging vegetarian nito? Well, ang suspetsya ng mga taga-Kingsman higanting ahas ang hinahunting nila. Ang kaso, may isang problema. Ang pinakamalaking ahas na native sa Kansas hindi hamak na mas maliit kay Sinkhole Sam at sa State Lake Snake. Ayon kay Travis Taggart, na presidente at executive director ng Center for North American Herpetology, ang gopher snake daw ay common sa Inman area. Ito ang pinakamahabang native na ahas sa Kansas na umaabot ng halos 89 inches. Maaring ang gopher snake ang tinutukoy na Sinkhole Sam dahil hindi raw ito maarte at walang problema kung napupunta sa tubig. Mahirap daw talaga mahuli ang mga ahas, lalo na kung gumagalaw o lumalangoy ito. At syempre, mas malaki ang ahas, mas maganda ang kwento, ayon kay Taggart. Dagdag pa ni Taggart, maaring ang nakita ng mga tao sa Inman isang boa constrictor o python o yung sawa na pinakawalan ng isang exotic pet owner. Mahirap ma-imagine na may isang exotic pet owner na nakatira malapit sa Inman noong early 1950s. Pero posible. Pero hanggang walang nakikitang katawan, hindi natin malalaman kung ano ba talagang Sinkhole Sam na ito. Kung higanting ahas ba o iba pang nilalang. O ang mas malaking tanong, kung totoo nga ba yun? Sabi ni Penner, kung totoo man ang kwento ni Sinkhole Sam o hindi, isa lang ang sigurado. Totoo ang alamat. Pero ano nga ba ang nakakatawa sa kwento ni Sinkhole Sam? Ang mga cryptozoological creatures kasi tulad ni Sinkhole Sam malaki ang tsansang totoo talaga. Maaring lumaki ito
na umabot sa abnormal size o baka naman may normal lang ang laki nito pero naligaw lang ng lugar kaya kakaiba ito tignan. May legitimate na posibilidad dahil na rin sa alteration at pag-drain ng mga wetlands sa area na yun na itong si Sam species na natrap sa Inman Lake na buhay ng ilang panahon tapos nakawala. Maaring namatay na rin ito dahil nga hindi na nakita nung mga sumunod na taon. So kung tutuusin, walang paranormal na koneksyon itong kwento ni Sam. Maaring totoong nabuhay na hayop talaga yun. Kung sasabihin kong bulate, ang unang may isip mo ay maliit lang. Yung tipong pwede mong ipatong sa palad mo. Ganoon naman kasi talagang common na bulate. Pero huwag mabigla dahil marami namang species ng mga earthworms na talagang malalaki. Halimbawa na lang, itong giant Gippsland earthworm sa Australia na ang average length ay umaabot ng 3 feet. May mga reports na may ilan sa mga ito na umaabot pa ng 9 feet ang laki. Nakakabigla, oo, pero totoo yun. May isang species din na mula sa South Africa na ang average length ay nasa 6 feet. Pero ang pinakamahaba ay umaabot ng tumataginting na 22 feet. Ang Oregon giant earthworm ay lumalagpas ng 3 feet ang haba. Ang giant seaworm, medyo pero unlikely ito kahit may mga evidence na may mga sea creatures na umaabot ng 26 feet ang haba, wala namang nakikita pa na sa tubig tabang nabubuhay. Posible kayang isang eel? Well, marami ng mga species ng giant freshwater eels sa mundo. At kung tutuusin itong pinakalohikal na paliwanag sa kung anong species ba talaga itong si Sam kung totoo nga siya. Umaabot ng 3 feet ang mga eels na nahuhuli ng mga mangingisda sa Kansas. Oo, malayo sa 15 feet na sukat ni Sam pero ibig sabihin merong malalaki talaga. Katulad nga na sinabi natin, posible kayang malaking ahas? Ito ang isa sa pinakamalapit posibleng species ni Sam. Ang isang giant anaconda ay umaabot ng 17 feet hanggang 30 feet at trip ng mga to sa tubig mamalagi. Ang isang reticulated python ay kayang umabot ng 30 feet sa wild. Sa totoo nga, sa Kansas City may nahuling 25 feet na reticulated python na pinangalan ng Medusa. Sa pagkakatanda ko, itong si Medusa ang Guinness World Record holder sa pagiging pinakamalaking ahas na nasa captivity. Ang mga ahas na ito ay hindi native sa Kansas. Pero nung malay natin, baka may traveling circus noon na nawala ang kanilang largest snake in the world na alaga. Marami talagang posibilidad So, kung hindi man yung mga nabanggit natin kanina, baka prehistoric na hayop itong si Sam na natrap underground sa mga caverns sa mahabang panahon. Para bang Titanoboa na isang extinct na ahas na umaabot ng 50 feet ang haba. May history ang Kansas bilang lugar kung saan maraming mga prehistoric na kung ano ang natatagpuan. So baka nga diba? Sa paglipas ng panahon, wala nang na-report na sightings nitong si Sinkhole Sam. Pero hanggang ngayon, marami pa rin ang pumupunta doon. Nagbabaka sakali na baka sa hindi inaasahang oras magpakita muli ang tinaguriang Kansas Lake Monster.